Ngiting wagi dahil kahit papano nagkaroon na rin po ng progress ang aking application to Europe. And this picture was taken after my VFS process for my application for temporary residence permit in Lithuania. Guwapa, kamusta na po kayo? In this video, I'm gonna share to you the actual process for my VFS application. Then, i-discuss din po natin ang kahulugan ng VFS, kung ano ito, do's and don'ts during VFS application, at of course, yung payment, kung magkano po ang babayaran natin kapag tayo is nag-VFS process. So, tara, samahan niyo po ako, guys. So, nag-report po muna kami sa agency guys para kuhanin ang mga requirements na kailangang ipasa sa VFS. And then, nag-conduct na rin po ng briefing para po sa mga possible na gagawin namin for VFS process. At ibinigay na po nila sa amin ang mga requirements at ito po ay naka-enclosed sa brown envelope. So, separate vlog na lang din po ako kung ano po yung mga requirements na pinasa namin sa VFS Center. So let's proceed for the actual process and the do's and don'ts during your VFS application. So ikikwento ko na lang po guys kasi po bawal po mag-take ng video at photos doon po sa loob ng VFS Center. Okay? So hindi na po ako nag-attempt guys kasi syempre baka po magkaroon ng problem yung application natin. Okay? So for the process po, pagpasok po namin doon sa gate, dapat po is hawak nyo na yung appointment letter nyo, okay? Kasi po, titignan po yan ng guard yung schedule time na nakaalat sa inyo, okay? And then, once na naipakita nyo na po sa guard, papapasukin na po kayo nila. And then, doon po sa pinaka main entrance, meron po doon na i-scan po yung laman nung bag nyo. So, ilalagay nyo lang po yung bag doon sa parang may conveyor. So, after po ng bag scanning, diretso lang po kayo doon sa hallway and then meron pong mga VFS officer doon. Ipakita nyo lang din po uli yung inyong appointment letter and then lalagyan po nila yon ng number yung inyong form. Okay? And then, once po na nalagyan nila ng number, proceed na po kayo sa elevator. So, 6th floor po ang location ng VFS Center. Okay? And then, once po na nakapasok na kayo sa loob ng VFS Center, meron po doon na country name tag na nakasabit sa kisame. So, per country, meron pong mga nakalagay. For example, Croatia, Portugal, the Netherlands, and then Lithuania. So, of course, doon po kayo pipila kung saan po kayong country magpa-process. Okay? And then, nag-proceed na po kami sa Lithuania country. And then, meron pong naka-assign na VFS officer doon. Iaabot nyo lang po ang inyong appointment letter at aantayin nyo po na kayo ay tawagin. Okay? So, once po na tinawag na kayo ng VFS officer, iaabot nyo lang po ang inyong mga daladalang requirements. Mag-upload na lang po ako ng separated na video in regards po sa kung ano-ano mga requirements na pinasa po namin sa VFS Center. Okay? And then, once po nung naiabot na namin yung mga requirements, kinuha na rin po sa amin yung pambayad sa VFS. Okay? So, ang binayaran ko po sa VFS is 17,480. Yan. Okay? And then, after po namin nagbigay ng payment, sinabihan po ako ng officer na paki-check po yung contact number and then yung email address na binigay ko. Ayan, so dinouble check ko po. So, okay, tama naman po lahat.
After po nilang nakuha yung payment, sinabihan po ako ng officer na mag-antay po uli ng tawag for biometric process. So based po on my experience guys, wala na pong kinandak na interview sa BFS Center. So nagpasa lang po talaga kami ng mga requirements doon at nagbayad. Okay? So hindi ko lang din po hindi ko lang din po alam sa ibang applicant kung sila ba is kinandak ng interview doon. Pero based on my personal experience, wala na pong tinanong sa amin. Okay? So after po nung tinawag na kami ulit, nagkandak na po ng biometric process. So sa biometric po guys, pipicturan lang po kayo doon at lahat po ng mga fingerprints sa daliri nyo is i-scan po yun nila. Okay? And then pagkatapos po nun is magsasign po kayo doon. Alright? And then after po nun, nag-antay lang din po kami uli ng tawag ng VFS officer at ibinigay na po sa amin ulit yung mga requirements na pinasa namin. And then, binalik po sa amin lahat ng mga requirements. Then, may kasama na po siyang resibo. Okay? And then, sabi po sa amin ng officer, mag-antay po kami ng email ng Migris sa amin. Okay? So, yun po guys yung actual process na nangyari po sa amin sa VFS Center. So, napakadali lang po ng proseso guys at napakaayos po ng kanilang sistema sa loob ng VFS Center. Okay? So, punta naman po tayo sa mga do's and don'ts kapag po kayo mag-VFS process. Okay? So, for those po, so first, una, kailangan pong ma-print nyo na yung appointment letter nyo guys bago kayo pumunta sa VFS Center. Dahil yun po yung pinaka number 1 na hinahanap doon pa lang po sa entrance ng, doon pa lang po sa entrance. Okay? So, ganito po yung itsura ng appointment letter. Okay? So, next po is dapat po kumpleto lahat ng requirements na dadalhin nyo. Okay? Para hindi na po kayo magpabalik-balik ng inyong application sa VFS. Alright? So, kung under agency po kayo, sila na pong bahala ang mag-compile ng inyong requirements. So, sunod-sunod po yun guys. Okay? If under po kayo ng agency, sila po ang magko-compile at magko-kompleto ng lahat ng requirements na kakailanganin nyo guys. Okay? So, kung direct naman po kayo guys, of course, kailangan nyo pong magpatulong sa inyong employer. Alright? And then third po is mas maganda po, exact amount na po ang dalhin nyo kapag kayo is mag-VFS. Okay? Para smooth lang po ang inyong process. And then lastly, agahan nyo po ang pagpunta sa VFS Center. So, naka-indicate naman po doon sa appointment letter nyo na 15 minutes earlier before your allotted schedule time, dapat po is nandoon na kayo sa VFS. Okay? So, punta naman po tayo sa don'ts. So, lahat po ng mga bawal. Okay? So, once po na nasa loob na kayo ng VFS Center, bawal po ang mag-selfie-selfie or mag-video sa loob ng VFS. Of course, dahil embassy po ito. Okay? So, meron pong guard doon na nagpapaikot-ikot. Tinitignan nyo po, chine-check nyo po yung mga bawat applicant na nandoon. So, meron po akong narinig doon na may sinita yung guard na, ma'am, bawal po mag-selfie dito sa loob ng opisina namin. Okay? So, yun po guys. Kaya, mas maigi guys, sumunod na lang din po tayo, of course, para po iwas na rin problem sa ating application. Okay? And then next po is bawal pong kumain sa loob ng VFS. Okay? So, pwede naman po doon uminom guys. Meron po doong libreng tubig. Okay? May water dispenser po doon sa loob ng VFS. And then last po guys, syempre bawal po maging late comers sa VFS. Okay? So, iwasan na lang din po natin maging late po tayo sa VFS process natin para wala pong maging aberya. Okay? So, sana po nakakuha kayo ng maraming information in this video. Please do share this video guys para po sa mga malapit ng mag-VFS process at para din po sa mga wala pa pong knowledge or wala pa pong idea kung ano po ang process na ginagawa sa VFS. Para kahit paano po is magkaroon tayo ng idea. Okay? And that's it for this video guys. Hope you find this video informative. Don't forget to click the subscribe button and hit that notification bell.
so that you'll get notified whenever I uploaded my new videos. This is Inday Guapa, always saying, if you have a dream, there, so make it happen. Bye! Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each